Run! Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang science fiction, survival thriller film na tinatawag na 65. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Bago pa man ang pag-usbong ng sangkatauhan, may iba't ibang lahi ng mga alien na noon ay naglalakbay na at nagsasaliksik sa buong universe. Sa planetang Somares, pinapanood ni Mills ang kanyang anak na si Nevine habang naglalaro ito sa tabing dagat, habang ipinapaliwanag niya sa kanyang asawang si Alia na tinanggap niya ang isang 2-year na trabaho para sa exploration. Karaniwan ay maiikling biyahe lang ang kanyang kinukuha, pero sa pagkakataong ito, kailangan niya ng mas malaking kita para maipagamot ang karamdaman ni Nevine. Pagkatapos nito, tinuruan ni Mills si Nevine kung paano sumipol gamit ang kanyang mga kamay, bago niya tuluyang kinausap ang bata tungkol sa nalalapit niyang pag-alis. Makalipas ang ilang panahon, si Mills ang piloto na namumuno sa isang sasakyang pangkalawakan na may sakay na mga tripulanteng nasa cryogenic sleep. Isang araw, nakasalubong ng barko ang hindi inaasahang aktibidad ng mga meteorite at ilang beses itong tinamaan ng malalaking tipak. Habang unti-unting nasisira ang barko, dali-daling tumakbo si Mills papunta sa cockpit, nagpadala ng emergency signal, at pilit na ginabayan ang sasakyan para makalapag sa pinakamalapit na planeta. Nahati sa dalawang bahagi ang barko, at habang pinapanood ni Mills ang hindi maiiwasang pagbagsak, naalala niya ang kanyang anak bago siya tuluyang mawalan ng malay. Pagkalipas ng ilang minuto, nagising si Mills at narinig ang computer na nagsasabing nasa isang hindi kilalang lokasyon sila. Napansin niyang may nakabaong piraso ng metal sa kanyang tiyan, kaya't masakit niya itong hinugot at saka sinugatan ang sugat para pigilan ang pagdurugo. Isinuot niya ang kanyang astronaut suit at sinimulan niyang siyasatin ang barko para malaman ang lawak ng pinsala, at doon niya natuklasang sira na ang cryo chamber. Kumuha siya ng laser gun bilang pag-iingat, saka lumabas ng barko at naglakad papunta sa isang bahagi ng tubig kung saan may misteryosong nilalang na lumalangoy sa paligid niya. Natagpuan din niya ang mga bangkay ng lahat ng kanyang tripulante, at labis siyang nalungkot nang mapagtantong wala ni isa man sa kanila ang nakaligtas. Matapos suriin ang buong barko at mapagtantong ang escape pod ay nasa kabilang kalahati na bumagsak sa ibang lugar, nagpadala si Mills ng panibagong SOS message at ipinaalam na siya ay nasa hindi pa natutuklasang teritoryo. Dahil sa matinding pagkadismaya at kawalan ng pag-asa, hinawakan ni Mills ang kanyang baril na may balak tapusin na ang lahat, ngunit napigilan siya ng mga alaala ni Nevine. Tinipon niya ang lahat ng tape na naglalaman ng mga mensaheng ipinadala ni Nevine, para lamang marinig muli ang boses ng kanyang anak. Biglang nakatanggap ang computer ng signal na may gumaganang kapsula sa malapit. Agad na nagmadali si Mills para imbestigahan ito at laking gulat niya nang matagpuan niyang buhay pa ang pasaherong si Koa, kaya agad niya itong inilabas. Habang pabalik sila sa barko, napansin ni Mills ang isang napakalaking bakas ng paa sa lupa, at doon niya napagtantong ang planetang kinaroroonan nila ay ang Earth 65 million years ago, na ibig sabihin ay napapaligiran siya ng mga dinosaur. Nakarating ang dalawa sa barko pagsapit ng gabi, at ginugol ni Mills ang buong magdamag sa panaginip kung saan hinihingi ni Nevine na malaman kung nasaan siya. Kinabukasan, determinado si Mills na makatakas, para mailigtas ang batang kasama niya. Ginamit niya ang computer ng barko upang hanapin ang kabilang kalahati ng sasakyan, ngunit nabigo ang scan na matukoy ang lokasyon nito. Pagkatapos nito, lumabas siya upang galugarin ang paligid at natuklasan ang malalaking buto na malinaw na patunay kung gaano kapanganib ang mga mandaragit sa lugar na iyon. Hindi rin sinasadyang nataman siya ng mainit na bagzo mula sa isang geyser na hindi niya agad napansin. Nang makabawi siya, may nakita siyang kumikislap sa malayo at doon niya napagtantong ang kabilang kalahati ng barko ay nasa isang malayong bundok. Kinumpirma ito ng isang mabilisang scan, at habang pinag-iisipan ni Mills kung anong direksyon ang tatahakin niya, bigla siyang inatake ng isang maliit na dinosaur. Matapos ang maikling pakikipagbuno, naitulak ni Mills ang nilalang sa lupa at paulit-ulit itong hinampos ng kanyang baril hanggang sa tuluyan itong mamatay. May mga naririnig pa siyang ingay mula sa kakahuyan, at nang puntahan niya iyon para siyasatin, nadiskubre niyang wala na sa barko si Koa. Agad tumakbo ang bata nang makita siya,
at hinabol siya ni Mills hanggang sa pareho silang mahulog sa isang bangin, kung saan nakita nila ang isang napakalaking dinosaur na patay na. Biglang nagsimulang manginig ang mga puno at may nakita si Mills na mas malaking nilalang na papalapit, kaya't agad niyang sinunggaban si Koa at kinaladkad pabalik sa barko. Habang ginagamot niya ang sugat ni Koa na nakuha nito sa pagkahulog, sinubukan niyang ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit napagtanto niyang hindi sila magkaintindihan dahil magkaiba ang kanilang wika at hindi rin gumagana ang translator ng barko. Para ipaliwanag ang plano, ikinalat ni Mills ang pulang pulbos sa isang tablet at iginuhit ang bundok na may escape pod, upang ipakita na kailangan nilang makarating doon para makatakas. Sumali si Koa at iginuhit ang kanyang mga magulang matapos niyang maunawaan ang salitang family, kaya para pakalmayan siya, nagsinungaling si Mills at sinabing nasa bundok din ang kanyang pamilya. Pagkatapos nito, nagpadala muli si Mills ng SOS message na nagsasabing may natagpuan siyang survivor, habang natuklasan naman ni Koa ang mga recording ni Nevine. Habang pinapanood niya ang lahat ng iyon, nabunyag na noong unang taon ng biyahe, lumala ang sakit ni Nevine at kinailangan siyang dalhin sa ospital. Sa unang ilang buwan, masaya at puno ng pagmamalaki ang kanyang mga mensahe para sa ama, ngunit habang tumatagal, napalitan iyon ng galit dahil hindi siya naruroon para sa kanya. Nang makita ni Mills si Koa na nanunood ng mga tape, agad niya itong pinatay at sinabi nilang aalis na sila. Matapos masigurong sapat ang mga gamit sa kanyang bag, nagsimula nang maglakad sina Mills at Koa sa gitna ng ilang, sinisikap na manatiling tahimik upang hindi mapaakit ng mga mandaragit. Mahaba at napakahirap ng kanilang paglalakbay, ngunit sa tuwing tinutulungan ni Mills si Koa kapag siya'y nadadapa o may kailangan, unti-unti silang nagiging mas malapit sa isa't isa. Isang hapon, may nakita si Koa na pulang liwanag na kumikislap sa kalangitan, ngunit wala siyang sinabi tungkol dito. Kalaunan, nainip si Koa sa walang katapusang paglalakad at kumuha ng ilang berry mula sa isang palumpong, saka ito inihagis kay Mills para lang inisin siya. Nainis si Mills at ginamit ang kanyang scanner upang patunayang makamandag ang mga berry, saka inutusan si Koa na huwag itong galawin. Maya-maya, may isang napakalaking insekto ang dumapo sa leeg ni Mills, at nang patayin niya ito gamit ang kanyang kamay, natakpan ng malagkit at kadiring likido ang kanyang mga daliri. Sinubukan niyang ipahid ito sa isang puno, ngunit sobrang kapit ng bagay na iyon kaya't natambo siya, may kasamang piraso ng balat ng puno na dumaikit sa kanyang kamay, na ikinatawa ni Koa. Para gantihan siya, sinubukan ni Mills na hawakan si Koa gamit ang marumi niyang kamay, ngunit naputol ang kanilang burwan nang biglang bumagsak ang isang maliit na puno sa kanilang harapan. May mga kakaibang tunog na nagmumula sa likod ng isang gilid ng lupa, at doon nila nakita ang isang maliit na dinosaur na naipit sa hukay ng malagkit na substance. Naawa si Koa at agad na tumakbo para tulungan ito, kahit na sa tingin ni Mills ay napakadelikado nito. Dahil ayaw makinig ni Koa, napilitan si Mills na tulungan na lang siya para mas mabilis matapos. Pagkalayo ng maliit na nilalang, agad itong lumakad palayo, ngunit ilang hakbang pa lang ay inatake na ito ng grupo ng mga mandaragit na mabilis itong pinatay. Hinayla ni Mills si Koa papunta sa isang taguan upang hindi na niya makita ang kanyang kaibigang nilalamon, ngunit ramdam pa rin ng bata ang nangyayari at napaiyak siya. Kaalis ng mga dinosaur, ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang paglalakbay, at huminto sila sa isang talon upang maghugas at punuin ang kanilang lalagyan ng tubig. Nag-aalala si Mills sa kalagayan ng sugat sa kanyang tiyan, ngunit sa tuwing pinapanood niya si Koa, naaalala niya si Nevine, at sapat na iyon para magpatuloy siya. Nakakita si Koa ng magagandang bulaklak at inistorbo si Mills hanggang sa pumayag itong ipasok ang isa sa kanyang buhok. Makalipas ang ilang minuto, nawala sa scanner ni Mills ang lokasyon ng bundok, kaya nagpasya siyang umakyat sa isang puno para magkaroon ng mas malinaw na tanaw at muling i-scan ang paligid. Bigla niyang napansin ang isang insekto sa kanyang kamay at inalog ang kanyang braso para matanggal ito, ngunit dahil sa galaw na iyon, nabali ang sanga at nahulog si Mills, na nadisloka ang kanyang braso. Habang tinutulungan ni Koa si Mills na idiin ang kanyang braso sa puno para maibalik ito sa ayos, may isang grupo ng mga dinosaur ang nakarinig ng ingay at nagsimulang lumapit. Para mapabilis ang lahat, pinatapak ni Mills kay Koa ang kanyang braso para sa huling tulak, at nang maayos na ito, agad niyang kinuha ang baril at pinaputukan ang mga nilalang. Inutusan din niya si Koa na tumakbo, at nang makalayo na ito, pinaga niya ni Mills ang ilang maliliit na bomba na mabilis na nakapuksa sa kalahati ng mga dinosaur. Patuloy na lumulusob ang mga natitirang dinosaur kay Mills at isa-isa niya silang binabaril. Samantala, may grupo ng mga lumilipad na dinosaur na lumapag malapit kay Koa, kaya gumapang siya palayo upang magtago sa likod ng isang puno. Sa kasamaang palad,
natagpuan siya ng mga halimaw na umatake kanina, at nang malapit na silang lumundag sa kanya, biglang dumating si Mills at pinatay silang lahat. Gayunman, may isang nakapagtago na biglang sumugod mula sa likuran at hinayla si Koa palayo gamit ang buntot nito. Mabilis na hinabol ni Mills ang nilalang at pinalayas ito sa pamamagitan ng isang putok. Matinding takot ang inabot ni Koa at ayaw na niyang magpatuloy o kahit mapalapit pa kay Mills, kaya naupo na lamang si Mills at matiaisang binigyan siya ng espasyo. Nang magsimulang dumilim, naisip ni Mills na sumipol gaya ng dati niyang ginagawa para kay Nevine, upang pakalmayan si Koa. Gumana ang paraan, at sumagot si Koa gamit ang sariling estilo ng pagsipol ng kanyang pamilya, tanda ng pagtanggap niyang magpatuloy pa sila. Matapos ang mahabang paglalakad, nakarating ang dalawa sa isang kuwebo kung saan sila magpapalipas ng gabi. Naglagay si Mills ng mga sensor na magbababala sa kanila kung may paparating na panganib, at ginamit niya ang scanner upang pagmasdan ang kalangitan, kung saan napansin niya sa wakas ang isang meteorite na malapit na. Mukha naman itong maliit kaya hindi siya nabahala. Biglang ginambala siya ni Koa nang ipakita nitong may dala siyang isa sa mga tape ni Nevine. Sa una ay nagalit si Mills, ngunit kalaunan ay pinatugtog pa rin niya ang tape dahil ang boses ni Nevine ay nagbibigay ng ginhawa sa kanilang dalawa. Habang sinusubukan ni Mills na matulog, hindi niya maiwasang alalahanin ang araw na. Tinawagan siya ni Alia upang sabihin na pumanaw si Nevine sa ospital, dahilan upang siya'y mapaiyak. Kinalaunan sa gabi, nagising si Mills dahil nagbabala ang mga sensor ng paparating na panganib. Nang tingnan niya si Koa, natuklasan niyang may insektong pumasok sa bibig nito, kaya agad niyang ginamit ang isang kasangkapan upang patayin ito, habang inuubo ni Koa ang mga natira. Biglang nagwala ang mga sensor, at sa sandaling iyon ay may napakalaking dinosaur na lumitaw sa labas ng kuweba. Ilang beses itong binaril ni Mills bago sila tumakbo ni Koa palabas sa isang maliit na butas sa likuran ng kuweba. Agad silang naghanap ng daan palabas, hindi nila alam na may mas maliit na dinosaur na sumusunod sa kanila. Matapos ang mahabang paglalakad at pagdaan sa masisikip na lagusan, nadismaya sila nang matuklasang dead end na pala ang kanilang narating. May nakita si Mills na maliit na siwang sa pagitan ng dalawang bato at sinubukan niya itong hukayin para lumaki, ngunit makalipas ang ilang oras ay halos wala siyang naging progreso at nagpasya na siyang sumuko. Nang mapansin ito ni Koa, nagalit siya at iginiit na subukan muli, paulit-ulit na sinasabi ang salitang, family. Sinubukan ni Mills na ipaliwanag na patay na sila, ngunit hindi siya naintindihan ng bata. Sa pag-aakalang kulang siya sa tamang kagamitan, biglang nagkaroon ng ideya si Mills. Gumamit siya ng ilang bomba upang palakihin ang butas hanggang sa kasya ang isang bata. Sa kanya ibinigay kay Koa ang natitirang mga bomba para sa kaligtasan nito habang nag-e-explore. Gumapang si Koa sa makitid na butas at kinumpirmang may sapat na espasyo sa kabila, kaya sinubukan siyang sundan ni Mills. Sa kasamaang palad, biglang gumuho ang butas, at napasigaw si Mills sa matinding pagkadismaya nang mawalan siya ng koneksyon kay Koa. Sa sandaling iyon, narinig niyang papalapit ang dinosaur, kaya kinuha niya ang kanyang baril at bumalik sa naunang kuweba, kung saan ginamit niya ang scanner upang matukoy ang lokasyon ng halimaw. Nang subukan siyang atakihin ng nilalang mula sa likuran, handa si Mills at agad niya itong pinaputukan, ngunit tinamaan siya ng dinosaur at nahulog ang kanyang baril. Hinawakan siya ng halimaw at kinagat ang kanyang braso, ngunit nakipaglaban si Mills hanggang sa maabot niya ang kanyang scanner at tinaga niya ang isang nakakabining tunog na sumakit sa tenga ng dinosaur. Habang naguguluhan ang hayop, nakuha ni Mills muli ang kanyang baril at tuluyan niya itong pinatay. Samantala, nakalabas si Koa. Mag-isa niyang ginalugad ang kagubatan at nakakita ng isang napakalaking buto na maaari niyang gawing sandata. Binalot niya ito ng mga makamandag na berry at isang malaking dahon bago ito ilagay sa kanyang bag. Makalipas ang ilang minuto, nakalabas din si Mills ng kuweba, at nang makita niyang papalapit ang isang napakalaking meteorite, ginamit niya ang scanner at natuklasang ang meteorite na nakita niya kanina ay bahagi lamang ng isang mas malaking tipak na tatama pagkalipas ng ilang oras, na magdudulot ng isang malawakang extinction event. Agad niyang hinanap si Koa at narinig ang sigaw nito nang lapitan siya ng isang dinosaur. Tumakbo si Koa at nagtago sa loob ng isang guwang na puno habang papunta naman si Mills sa direksyon niya, ngunit nadapa siya at nahulog sa isang hukay ng quicksand.
Sinubukan niyang tawagin si Koa, ngunit unti-unti siyang lumulubog hanggang sa hindi na siya makapagsalita. Narinig ni Koa ang tawag ni Mills, kaya tinipon niya ang kanyang lakas ng loob at hinintay munang pumasok ang dinosaur sa puno bago niya ito binato ng mga bomba at saka tumakbo palayo. Nang patay na ang halimaw, ligtas nang nakalapit si Koa sa quicksand at yumuko sa isang puno upang tulungan si Mills na makalabas ng hukay. Nagkita muli ang dalawa at mahigpit na nagyakapan. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Mills kay Koa ang tungkol sa meteorite habang patuloy silang naglalakad sa huling ilang milya sa gabi. Sa wakas, nakarating ang dalawa sa paanan ng bundok. Itinali ni Mills ang lubid kay Koa at siya ang unang umakyat. Matalino niyang itinali ang lubid sa masalimuot na paraan sa mga puno at bato upang kayanin nito ang bigat ni Mills habang umaakyat din siya. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan nila ang kalahati ng barko at agad na binuksan ni Mills ang computer upang kumpirmahin na may paparating na sasakyang pang-rescue para sa kanila. Umalis si Koa upang hanapin ang kanyang pamilya at kalaunan ay natuklasan niyang wasak na ang lahat ng cryotank. Dahil dito, nagalit siya kay Mills sa kasinungalingan nito habang umiiyak. Kinuha ni Mills ang isang larawan ni Naveen at ipinaliwanag na nawala ang kanyang anak habang siya ay nasa isang misyon, kaya hindi na niya kayang hayaang mangyari iyon muli. Habang humahagulgol, niyakap ni Koa si Mills at humingi ito ng tawad sa lahat ng nangyari. Bigla na lamang nagsimulang bumagsak sa Earth ang maliliit na piraso ng meteorite, kaya nagmadaling tumakbo sina Mills at Koa upang makapasok sa emergency pod. Habang ipipindot na ni Mills ang launch button, isang piraso ng meteorite ang tumama sa barko at naging dahilan upang mahulog ang pod pababa ng bundok, na ikinawala ng malay ng dalawa. Si Koa ang unang nagising at agad na pinindot ang launch button, ngunit ipinaliwanag ng computer na hindi ito maaaring mag-launch sa kasalukuyang posisyon. Habang nagigising din si Mills, isang napakalaking dinosaur ang dumating at sinimulang salakayin ang pod. Dahil nahulog sa lupa ang baril, napilitan si Mills na isugal ang paglabas ng pod upang kunin ito, ngunit nadiskubre niyang hindi ito gumagana. Habang sumasali ang ikalawang dinosaur sa pag-atake, tumakbo si Mills upang magtago sa likod ng isang bahagi ng barko at inayos ang configuration ng baril. Biglang pinalibutan siya ng mga dinosaur. Kaya kinuha ni Koa ang tape ni Naveen at pinatugtog ito sa scanner upang makalikha ng hologram ni Naveen sa labas ng barko. Napaiyak si Mills dahil inakala niyang makikita niya ang kanyang anak sa huling pagkakataon bago siya mamatay. Ngunit kalaunan, nalaman nilang nalinlang ang mga dinosaur at inatake muna ang hologram. Dahil sa distraction'ng ito, lumabas si Mills at mabilis na napatay ang unang nilalang, habang ang isa naman ay itinulak ang barko sa pagtatangkang maabot si Koa. Agad itong sinundan ni Mills at matapos ang ilang eksaktong putok, napatay rin ang dinosaur na iyon. Dahil sa pagtulak ng nilalang, napunta na sa tamang posisyon ang pod upang makapag-launch. Ngunit bago pa makabalik si Mills, bumalik ang halimaw na binaril niya noon sa loob ng kuweba at sinimulan siyang habulin. May plano si Mills kaya tumakbo siya patungo sa mga geyser at pinadaan ang dinosaur sa isang malakas na bug zone ng mainit na tubig na tumama sa mukha nito. Sa kasamaang palad, hindi ito nagdulot ng sapat na pinsala, ngunit sa sandaling iyon ay dumating si Koa at sinaksak ang dinosaur sa mata gamit ang butong inihanda niya kanina. Nagsimulang magwala ang dinosaur at umapak sa ibabaw ng isa pang geyser. Sa pagkakataong ito, tumama ang bugzo sa tiyan nito at tuluyang sinunog ang nilalang hanggang sa mamatay. Pagkatapos nito, bumalik sina Mills at Koa sa pod at nakalipad sila sa huling sandali bago tumama ang meteorite sa Earth na nagdulot ng pagkalipol ng mga dinosaur. Nang makaalis ang pod sa atmosfera, ginabayan ito ng autopilot patungo sa tagpuan kung saan naghihintay ang sasakyang pang-rescue. Dahil pauwi na sila, ipinikit ni Mills ang kanyang mga mata at nagkunwaring muli niyang makakapiling si Naveen, kaya hinawakan ni Koa ang kanyang kamay upang siya'y aliwin. At doon nagtatapos ang pelikula. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Judith Aguirre, Jerzen Agcol, Rafi Desen, Yasi Blanca Flor,
Blitz, Jonil Mampusti, Alvin Tolona from San Fernando, Pampanga, Jesny Vergara from Pio Corpus Masbate, Joyce Anog from Barangay Manrese, Jomar Banawa from Santo Niño Ibaan, Batangas, Rocky Gade from Calatagan, Batangas, Ryzen Gonzalez from Tuguegarao City, TV Men from Zambales, Yesin Jaber from Abu Saudi Arabia, at Jerry Umungan Family NCB Ken from Cainta Rizal. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.